Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay ng channel na ito. Ako si Melchor, isang 42 anyos na lalaki. Dati akong kilalang manunugis sa baryo kung saan ako ipinanganak. Masasabi ko na hindi na mabilang sa daliri ng aking mga paa at kamay ang bilang ng mga aswang na natalo ko sa laban at napatay. Ngunit nang pinatay ng mga aswang ang aking asawa at anak, ay nagdesisyon na akong huminto sa pagiging manunugis. Halos 5 taon na akong retirado sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pinili kong lumayo sa aming baryo at nanirahan ako sa isang tahimik na baryo na walang nakakaalam ng aking nakaraan. Dito ay namuhay ako ng payapa at walang iniisip na mabigat na tungkulin. Nabubuhay ako sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga manok at pagtatanim ng mga gulay. Wala akong pinagsisisihan sa desisyon kong huminto sa pagiging isang manunugis dahil napagtanto ko na ganitong buhay talaga ang gusto ko. Ang tahimik at hindi kailangan mangamba sa araw-araw. Naisip ko nga na kung matagal ko na sana itong ginawa, ay baka kasama ko pa rin ang aking mag-ina. Isang hapon, habang nakaupo ako sa upuan sa labas ng aking bahay at kasalukuyang nagkakape, ay isang matandang babae ang biglang dumating. Baka sa mukha niya ang pagod at halatang galing siya sa malayong lugar. Nanlamig ako nang nakita ko ang matandang babae dahil kilala ko siya. Siya ay si Lola Rosita, isang kilalang albularya sa baryo kung saan ako nanggaling. Napatayo ako mula sa aking kinauupuan dahil hindi ako makapaniwala na makalipas ang napakahabang panahon ay muli ko siyang makikita. Siya kasi ang nagsilbing tagapayo ko noon. May kakayahan din kasi siyang tukuyin ang isang aswang na nagpapanggap na tao. Lola Rosita? Sandali. Paano nyo nalaman na dito ako nakatira? Madaling magtanong-tanong, Melchor. Ang mahirap ay ang biyahe ko papunta rito. Hindi ko akalain na napakalayo pala ng lugar kung saan ka na nakatira ngayon. Ano pong ginagawa nyo rito? Pwede bang papasukin mo muna ako at bigyan ng tubig? Sige ho. Tuloy po muna kayo sa bahay ko. Pinapasok ko si Lola Rosita sa aking kubo. Umupo siya sa sahig na kawayan. Kumuha ako ng isang baso ng tubig at inabot ko yun sa kanya. Naupo ako sa harapan ni Lola Rosita. Matapos niyang uminom, ay iginala niya ang mata niya sa kabuuan ng aking kubo. Mukhang mag-isa ka labang rito, Melchor. Masyadong maliit itong bahay mo para sa 2 tao o higit pa. Hindi ka na ba nagkaroon ng asawa ulit? Hindi na po, Lola Rosita. At ayoko na rin mag-asawa. Dahil hindi mapapalitan ng kahit na sino si Sonia sa puso ko. Nag-iisa lang siya. Bigla ko tuloy naalala si Sonia. Lalo na ang masasarap niyang luto. Ay nako, pasensya ka na kung nabanggit ko pa siya. Baka nalungkot ka dahil napag-uusapan natin ang iyong asawa. Ayos lang ho. Tinanggap ko nang wala na talaga ang aking mag-ina. Oo, masakit. Pero kailangan kong magpatuloy sa buhay. Tama yan. At gaya ng palagi ko sinasabi sa iyo noon, lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay merong dahilan.
Maaaring sinusubok lamang tayo ng Panginoon kung gaano katatag ang pananampalataya natin sa Kanya. O hindi kaya ay isa yung daan para mapunta ka sa mas magandang sitwasyon. Kumusta ka na pala rito? Nakikipaglaban ka pa rin ba sa mga aswang? Ayos po ako rito. At gaya po ng sinabi ko sa inyo, bago ako umalis, ay tuluyan ko na pong tinalikuran ng pagiging isang manunugis. Isa pa, wala pong aswang dito. Simula nang nawala ang mag-ina ko, ay nawala na rin ako ng gana na makipaglaban sa mga aswang. Pakiramdam ko nung panahon na yun, ay biglang nawalan ng direksyon ng buhay ko at nawalan ako ng dahilan para ituloy pa ang mga pinaglalaban ko. Teka, sandali lang ho, Lola Rosita. Pinuntahan niyo po ba ako rito para kumustahin ako o may iba pang dahilan? Sandaling tumahimik si Lola Rosita dahil sa tanong ko. Naramdaman ko na nag-iipon siya ng lakas ng loob para sagutin ang tanong ko. Bigla akong kinabahan kahit wala pa siyang sinasabi. Maya-maya pa ay tumikhim siya at sumeryoso ang kanyang muka. Nandito ako para kumustahin ka, Melchor. Pero bukod doon, ay meron pang isang dahilan kung bakit sinadya kita rito. Ako kasi ang nagpresentang kausapin ka dahil alam ng mga tao na makikinig ka sa akin. Bigla naman po akong kinabahan, Lola Rosita. Ano po ba talaga ang kailangan niyo sa akin? Dediretsahin na kita. May mga aswang na sumasalakay sa baryo natin ngayon. Ilang buwan na rin ang nakakaraan nang nagsimula silang manggulo sa atin, Melchor. At ang mga aswang na yon ay pinamumunuan ng tinatawag na hari ng mga aswang na si Silab. Marami na silang pinatay. Marami na silang kinuhang mga tao at ginawang alipin sa kanilang kuta. Ang iba naman ay hindi namin alam kung buhay pa o hindi na. Hindi lang sila sa baryo natin umaatake, kundi maging sa mga baryong malapit din sa atin. Mukhang alam ko na po kung bakit po kayo nandito, Lola Rosita. Kung ano ang nasa isip mo, ay tama ka. Nandito ako para makiusap sa iyo na tulungan mo kami. Ikaw lang ang kilala kong manunugis na kayang makipaglaban sa mga aswang na kagaya ni Silab. Nalulungkot ako sa nangyayari sa baryo natin ngayon, Lola Rosita. Ang akala ko kasi ay wala nang sasalakay na aswang doon nang umalis ako. Pero pasensya na ho. Matagal ko nang itinigil ang pakikipaglaban sa mga aswang. Ayoko nang bumalik sa pagiging manunugis. Dahil gusto ko na ang buhay na meron ako ngayon dito. Pero Melchor, patuloy na dadami ang buhay na mawawala kung hindi mo kami tutulungan. Ano ba dapat kong gawin para lamang pumayag ka sa gusto ko? Wala ho kayong kailangang gawin dahil buo na po ang desisyon ko na wag nang makipaglaban sa mga aswang. Ayoko na pong masira ang kapayapaan ng buhay ko ngayon. Sana po ay maintindihan niyo ako, Lola Rosita. Kahit sana ito na ang maging huling laban mo, Melchor. Alam ko na kahit matagal ka nang wala sa baryo natin, ay may pagmamahal ka pa rin sa amin. Kaya sana ay pagbigyan mo kami sa hiling namin sa iyo. Maaari pa naman kayong maghanap ng ibang manunugis o mga taong makakatulong sa inyo. Pero pasensya na, Lola Rosita. Wala na pong makakapagpabago sa isip ko. Nakita ko ang pagsilay ng lungkot sa muka ni Lola Rosita. Inusig ako ng aking konsensya dahil alam ko na bumiyahe pa si Lola Rosita ng ilang oras. Tapos
mabibigo lang siya sa pakay niya sa akin. Ngunit desidido na akong panindigan ang aking desisyon. Nang umalis ako sa baryo namin, ay nangako na ako sa aking sarili na kailanman ay hinding-hindi na ako makikipaglaban sa mga aswang. Napakasakit para sa akin na nagawa kong protektahan ang ibang tao, pero hindi ang aking asawa at anak. Sa tingin ko, ay kailangan ko irespeto ang desisyon mo, Melchor. Marahil ay kailangan nga naming humanap ng ibang tao na pwedeng tumulong sa amin. Pero huwag kang mag-alala, dahil wala akong hinanakit sa iyo. Matagal mo kami pinotektahan sa mga aswang at hindi yun mabubura nang dahilan tinanggihan mo ang hiling namin sa iyo ngayon. Naiintindihan kita. Maraming salamat po. Ang magagawa ko na lang na tulong ay ang ipagdasal kayong lahat. Malaking bagay na yan para sa amin. O paano? Yun lang naman ang ipinunta ko rito. Ako ay aalis na at kailangan ko pang maglakad ng malayo bago ako makarating doon sa sakayang palabas nitong baryo ninyo. Mag-iingat ka palagi, Melchor. At masaya ako sa kung anong buhay ang meron ka ngayon. Sandali. Aalis na po kayo kagad ngayon? Oo. Mahirap kapag inabot pa ako ng dilim sa daan. Kahit umalis po kayo ngayon, ay aabutin pa rin kayo ng dilim. Ang mabuti pa po dito na kayo magpalipas ng gabi. At bukas ng umaga, ay ihahatid ko kayo sa istasyon ng bus. Ganun pa. Pero sigurado ka bang ayos lang na dito ako matulog ng isang gabi? Ano po bang klaseng tanong yan, Lola Rosita? Para naman kayong iba sa akin. Siyempre ayos lang. Saka, gusto ko pa rin kayong makausap para makwentuhan niyo ako sa mga nangyari sa baryo natin simula nang umalis ako roon. Abay sige, hindi ko natatanggihan yung alok mo. Dahil ang totoo masakit pa ang katawan ko dahil sa napakahabang biyahe. Kailangan ko rin talagang magpahinga bago ko bumalik sa atin. Sa kabila ng hindi magandang balitang dala ni Lola Rosita, ay masaya pa rin ako na muli ko siyang nakita. Masasabi ko kasi na kahit umalis ako sa aming baryo, ay naroon pa rin ang puso ko dahil doon ako isinilang at nagkaroon ng isip. Sa baryong yun ako, sinanay ng aking tatay at lolo para maging isang mahusay na manunugis. At higit sa lahat, doon ko nakilala ang aking asawa na nagparamdam sa akin kung paano mahalin ng totoo at wagas. Kinagabihan, sa hapunan ay nagluto ako ng tinolang manok. Sa unang pagkakataon, simula lang manirahan ako sa lugar na yon, ay yun ang unang beses na may nakasalo ko sa aking hapagkainan. Nang tikman ni Lola Rosita ang niluto ko, ay napangiti siya. Bakit po? Hindi po ba masarap? Yung totoo, medyo maalat pero ayos na ito. Hindi naman siguro ako magkakasakit sa bato kung kakain ako ng maalat kahit ngayong gabi laang. Pasensya na kayo. Hanggang ngayon kasi nag-aaral pa rin akong magluto. Natatandaan ko tuloy na madalas ay nagdadala ka sa akin ng manok na ikaw ang kumatay. Tapos, ipapaluto mo yun sa akin ng adobo. Paborito ko po kasi talaga ang adobo nyo. Kahit po ang asawa ko. Alam na, mas gusto ko ang adobo nyo kaysa sa adobo niya. Lola Rosita, kumusta na po pala kayo? Kasama niyo pa rin po ba ang apo niyong si Elisa? Oo naman, siya pa rin ang kasama ko sa bahay. Alam mo naman na simula nang iwanan siya ng nanay niya sa akin, ay hindi na siya binalikan doon. Pero may bago kaming kasama sa bahay, si Goyong.
Sino pong Goyong? Dayo sa baryo natin. Isang palaboy na namamasura. Naawa ko sa kanya, kaya inampon ko na lang. Mabait naman siya at maaasahan. Saka, maganda ring may lalaki sa bahay namin para kahit papano ay may gumagawa ng mabibigat na gawain. Oo nga pala, bilang nabanggit na natin si Elisa, ay may sasabihin ako sa iyo tungkol sa kanya. Ano po yun? Hindi ba't napakaganda ng apo ko na yon, kahit ang nanay niya ay chararat, dahil ang tatay ni Elisa ay kano. Nang nakita siya ng pinuno ng mga aswang na si Silab, ay nagustuhan siya ni Silab. Ilang beses na siya sinubukang kunin ni Silab para gawing asawa. Mabuti na nga lang at nagagawang protektahan ng mga tao sa atin si Elisa. Bakit niyo po iniwanan si Elisa? Dapat po, ay isinama niyo na lang siya dito. Pinapunta ko muna siya sa bahay ni Kapitan. Doon kasi, ay mas marami siyang kasama, kaya mas ligtas siya. Ganun po ba? Ito po ba si Silab? Ang sabi niyo, ay isa siyang hari ng mga aswang. Tama po ba? Oo. Yun ang pakilala niya sa amin nung unang beses siyang sumalakay sa baryo natin. Kung ganun, malakas na uri siya ng aswang. Hindi lang malakas, kundi wala ring awa. Sa lahat ng aswang na nakita ko, masasabi ko na si Silab ang pinakamalupit. Sa pagkakaalam ko, ay marami na sa baryong sinakop. Kaya nga nakakalungkot na mukhang mapapabilang na ang baryo natin sa mga nasakop ng aswang na yon. Alam mo ba, na simula na sa lakayin ni na Silab ang baryo natin, ay hindi na kami nakakatulog ng maayos sa gabi. Palagi na lamang kaming natatakot na baka bigla na lamang sumalakay ang mga aswang. Nakakalungkot talaga ang nangyayari doon, Melchor. Bigla akong natahimik sa sinabing yon ni Lola Rosita. Kahit hindi ko nakikita ng personal ang kalagayan ng aming baryo, ay alam ko kung gaano kagulo roon at kung gaano katindi ang takot ng mga tao. Tila napansin ni Lola Rosita ang biglang pagtahimik ko. Kaya naman muli siyang nagsalita. Nako, baka isipin mo na kaya ko sinasabi sa iyo ang mga iyon ay para magpaawa sa iyo. Yung kasi talaga ang totoong nangyayari sa baryo natin ngayon. Sinabi ko lang para malaman mo. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko na sinasabi niyo lang ang mga yan para malaman ko kung ano nangyayari sa baryo natin ngayon. Nakakalungkot lang talaga na kailangan pagdaanan ng mga tao roon ang ganyang bagay. Iniisip ko na nga lang na pagsubok lang iyon sa amin ng Panginoong Diyos. At darating ang araw na matatapos din ang lahat. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Halos hindi ko malasahan ang kinakain ko dahil sa pag-iisip sa hindi magandang nangyayari sa baryo na aking sinilangan. Nang gabing yon, habang natutulog ako, ay hindi ko inasahan na dadalawin ako ng aking asawa sa panaginip. Nakapagtataka yon dahil simula nang mamatay siya at ang anak namin ay hindi sila nagpakita sa akin sa panaginip kahit isang beses. Kinausap niya ako. Sinabi niya na alam niya na mahal ko ang aming baryo at hindi ko yun maaaring pabayaan. Aniya, alisin ko na ang takot sa aking puso at sundin ko kung ano ang totoo nitong sinasabi. Pagsapit ng umaga ay nagising ako na napakalinaw pa rin sa akin ng panaginip na yon. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak ko ang mga sinabi sa akin ng asawa ko. Nakita ko si Lola Rosita
na nagkakape sa hapagkainan. Ngumiti siya nang nakita niyang gising na ako. Bumangon ako at nagtungo sa batalan para magmumog. Nagtimpla na rin ako ng kape. Melchor, maraming salamat pala sa pagpapatuloy mo sa akin sa bahay mo. Masaya ako na matapos ang napakahabang panahon ay muli kong nakita at nakausap ang bayani ng aming baryo. Masaya rin po ako na nakita ko ulit kayo, Lola Rosita. Alam niyo po ba kagabi ay napanaginipan ko po ang aking asawa. Nagtataka nga po ako kasi simula ho nang namatay sila ng anak namin ay kagabi lang siya nagpakita sa panaginip ko. May sinabi ba siya sa'yo sa panaginip mo? Hindi ko agad nagawang sagutin ang tanong ni Lola Rosita. Malinaw kasi na gusto ng asawa ko na tulungan ko ang aming baryo. Lola, sasama na po ko sa inyo pabalik sa baryo natin. Pagkatapos po nating magkape, ay mag-e-empake na ako ng mga dadalhin ko. Anong sinabi mo? Pwede bang pakiulit at baka nagkamali lang ako ng pagkakadinig? Alam mo namang matanda na ako at mahina na ang pandinig ko. Ang sabi ko ho, sasama na po ko sa inyo pauwi sa baryo natin. Tutulungan ko po kayo na talunin si Silaba at ang lahat ng mga alagad niyang aswang. Diyos ko, totoo ba yung sinabi mo, Melchor? Oo, malakas po ang pakiramdam ko na yun ang mensaheng gustong iparating sa akin ng asawa ko. Kaya nagpakita siya sa akin sa panaginip ko. Sinabi niya sa akin na alisin ko raw ang takot ko at sundin ko kung anong totoong sinasabi ng aking puso. Diyos ka, maraming salamat. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo ngayon, Melchor. Nang tumanggi ka kasi sa akin kahapon, ay tinanggap ko ng kailangan naming harapin ang mga aswang ng kabilang. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Diyos ka, maraming salamat, Melchor. Maraming salamat. Maluwa-luwa si Lola Rosita ng sandaling yon. Nakita ko ang pagkabuhay ng pag-asa sa mga mata niya. Napagtanto ko na hindi ko pa rin pwedeng pabayaan ang baryo na naging tahanan ko ng napakatagal na panahon. Alam ko rin na habang buhay na dadalhin ng konsensya ko kapag tuluyang nasakop ng mga aswang ang aming baryo. Ako lang ang inaasahan ng mga tao roon at ayoko sila nabiguin. Matapos naming magkape, ay inilabas ko ang isang lumang traveling bag. Naglagay ako ng ilang damit doon. Mula sa aparador, ay inilabas ko ang isang pahabang kahon. Binuksan ko yon at tumambad sa akin ang isang itak na may sinaunang simbolo na nakaukit sa hawakan. Ipinamana yon sa akin ng lolo ko at meron yung basbas ng isang makapangyarihang babaylan. Yun ang ginagamit ko noon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Napapitlag ako nang marinig ko ang boses ni Lola Rosita sa aking likuran. Tapos ka na bang mag-empake? Aba, hindi ba yan ang itak na ipinamana sa'yo ng lolo mo? Tama po kayo. Ito nga po yun. Abay, naitago mo pala yan, hindi? Hindi ko po kasi ito maaaring idispatcha. Kahit pa tumalikod na ako sa pagiging manunugis noon. Dahil pamana ito sa akin ni Lolo. Nang itago ko po ito, ay hindi ko na naisip na muli ko itong gagamitin. Pero pagkatapos po ng laban ko sa baryo natin, kapag napabagsak ko na po si Silab, ay tuluyan na po akong magre-retiro sa pagiging manunugis. Yun na po magiging huling laban ko. Isang malaking karagalan para sa akin na ang huling laban mo ay gagawin mo para sa ating baryo, Melchor. Hindi ako nagkamali na puntahan ka rito. Maraming salamat. Tinapos ko na ang aking pag-iempake at hindi nagtagal ay magkasama na kaming umalis
ni Lola Rosita. Sa kabila ng pagiging biyasa ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay hindi ko naiwasang kabahan, lalo na't yun ang unang beses na makikipaglaban ako sa isang hari ng mga aswang. Pero ganun pa man, naniniwala ako na nasa likod ko ang Panginoong Diyos at hindi niya hahayaan na magtagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Naging napakahaba ng biyahe namin ni Lola Rosita. Sa halos 10 oras na nakasakay kami sa bus, ay inilaan ko ang aking oras sa pagtulog. Alam ko kasi na kailangan ko yun dahil sa sandaling tumapak ang aking mga paa sa aming baryo, ay hindi na ako magkakaroon ng maayos na tulog. Hindi nagtagal ay bumaba na kami ng bus. Mula roon ay sumakay kami ng tricycle. Bumaba kami matapos ang halos kalahating oras. Kailangan pa naming maglakad ng ilang minuto dahil walang pumapasok na pampublikong sasakyan sa mismong baryo namin. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa baryo namin. Samot-saring alaala ang bigla na lamang bumalik sa akin. Hindi ko naiwasang maluwa dahil nakita ko ang resulta ng pag-atake ng mga aswang doon. May ilang bahay na giba at may mga natuyong dugo sa kung saan-saan. Hindi makapaniwala ang mga tao nang nakita nila ako. Nakita ko na may mga naiyak pa at natulala. May ilang lumapit sa akin para magpasalamat sa pagdating ko. Sinabi ni Lola Rosita sa mga lumapit sa akin na wag na muna nila akong kausapin dahil kailangan kong magpahinga. Dinala ako ni Lola Rosita sa bahay niya dahil matagal nang nasira ang bahay ko sa tagal ng panahon. Doon ay sinalubong kami ng isang binata na hula ko ay si Goyong. Bakas sa mukha niya ang gulat at saya. Lola, siya na po ba si Mang Melchor? Yung sinasabi niyo po na mahusay at magiting na manunugis? Tama ka, Goyong. Siya nga. Nandito siya para talunin si Silab. Melchor, siya pala si Goyong. Siya yung dating palaboy na inampun ko. Kapag meron kang kailangan, ay magsabi ka lamang sa kanya. Ikinagagala ko pong makilala kayo, Mang Melchor. Inilahad ni Goyong ang kamay niya at agad ko yung tinanggap. Ngumiti lang ako sa kanya. Ang ate Elisa ba? Nasaan? Nandun po siya sa liwasan. Tumutulong po siyang gamutin yung mga nasugatan sa nangyaring pag-atake ng mga aswang kagabi. Diyos ko, umatake na naman pala ang mga aswang. Kumusta naman kayo? Ayos lang po kami. Mabuti nga po at naitago ni na Kapitan si Ate Elisa kasi siya talaga ang pakay ng mga aswang eh. Talagang hindi po sila titigil hanggat hindi po nakukuha si Ate Elisa. Pupuntahan ko muna si Elisa at tutulong din ako sa paggagamot sa mga nasugatan. Melchor, dito ka muna at magpahinga ka na. Goyong, ikaw na muna ang bahala kay Melchor. Sige po, mag-iingat po kayo Lola Rosita. Agad na umalis si Lola Rosita at napansin ko na tila namamangha pa rin si Goyong habang nakatingin sa akin. May problema ba? May dumi ba ako sa muka at ganyan kang makatingin sa akin? Sorry po, hindi lang po talaga kasi ako makapaniwala. Nakaharap ko na po kayo ngayon. Dati kasi ay ikinikwento lang kayo sa akin ni Lola Rosita eh. Ang akala ko nga po hanggang kwento ko na lang kayo makikilala. Ano bang ikinikwento sa'yo tungkol sa akin? Ang sabi po niya magaling po kayong manunugis ng aswang. Napakarami niyo na raw po natalong mga aswang at napatay. Lahat po ng mga aswang na sumalakay dito, natalo niyo po. Kaya nga po, kinatatakutan ng mga aswang na salakayin ng baryo natin kasi natatakot po sila sa inyo. At kaya sila sumasalakay ulit dito ay alam nila
na umalis na ako rito. Tama ba? Ganun na nga po, Mang Melchor. Pero sigurado ako na kapag nalaman nila na nandito na ulit kayo, nako, matatakot na ulit sila. Tsaka Mang Melchor, idol ko po kayo eh. Gusto ko nga pong maging kagaya nyo eh. Kagaya ko? Paanong kagaya ko? Na gusto ko rin pong maging isang manunugis. Huwag mo nang pangarapin na maging kagaya ko, Goyong. Hindi biro ang maging isang manunugis. Bukod sa isa tong mabigat na tungkulin, ay hindi lang buhay mo ang manganganib, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong mahal mo. Ganun po ba? Pero gusto ko pa rin po maging kagaya nyo, Mang Melchor. Ang sabi po kasi ni Lola Rosita ay marami pong humahanga sa inyo. Kahit nga po ako na sa kwento lang kayo nakilala, ay humahanga sa inyo eh. Ano pa po kaya yung mga taong naging saksi ng kabayanihan nyo? Ang dahilan mo lang ba kaya gusto mo maging manunugis ay para hangaan? Kung ganun lang ang rason mo, ay mas mabuting itigil mo na ang pangarap mo maging kagaya ko. Masyadong mababaw ang ganyang dahilan. Tila napapahiyang napayuko si Goyong. Napakamot pa siya sa likod ng kanyang ulo. Saan pala ako pwedeng matulog, Goyong? Gusto ko na muna sanang magpahinga. Sige po. Tara po sa kwarto nyo. Nalinisan ko naman po yun. Dito po tayo. Binuksan ni Goyong ang isang pinto. Nauna siyang pumasok doon bago ako. May isang papag sa silid na yon at merong malaking bintana. Ito po ang magiging kwarto nyo. Ang totoo po niyan eh. Kwarto ko to kaya magkasama po tayo rito. Ayos lang po ba sa inyo yun? Sa lapag naman po ako matutulog tapos kayo po sa papag. Ayos lang. Walang problema sa akin na may kasama sa kwarto. Basta ayoko ng maingay at maraming tanong. Sige, ganun po ba? Sige ho. Pero sayang, marami po sana akong tanong sa inyo eh. Pero sige po, susubukan ko pong itikom po ang bibig ko. Sige, idol, magpahinga ka na. Ngumiti muna sa akin si Goyong bago siya lumabas ng kwarto. Isinarado ko ang pinto at inilagay ko sa isang sulok ang dala kong bag. Humiga na ako sa papag at hindi ko napigilan ang mapangiti kay Goyong. Napansin ko kasi na talagang gusto niyang maging isang manunugis na kagaya ko. Naalala ko kasi sa kanya ang aking kabataan. Ganun na ganun din ako noon. Talagang malaki ang naging kagustuhan ko na maging isang manunugis. At yun ang nagdala sa akin kung nasaan ako ngayon. Gabi na nang magising ako. Lumabas ako ng kwarto at naabutan ko sina Lola Rosita, Goyong at Elisa na nasa sala at nag-uusap. Nagliwanag ang muka ni Elisa nang nakita niya ako. Napatayo pa siya mula sa pagkakaupo. Totoo nga po ang sinabi ni Lola. Bumalik na po kayo rito, Mang Melchor. Pansamantala lang ito, Elisa. Kapag nagawa ko ng misyon ko rito, ay aalis na ulit ako. Maraming salamat po at pumayag po kayo na sumama rito. Sigurado po ako na maraming matutuwa dahil nandito na po kayo ulit. Mangyaring hindi ko pa rin pala kayang tiisin ang baryo natin. Kahit nung una, ay hindi ako pumayag sa sinabi ni Lola Rosita. Mamaya na tayo magkwentuhan. Maghapunan na muna tayo. Nagluto ako ng adobong manok. Alam kong paborito mo yon, Melchor. Naku po, mukhang mapaparami yata ang kain ko nito ah. Matagal ko na pong hindi natitikman ang adobo nyo, Lola Rosita. Magkakasama kaming nagtungo sa hapagkainan. Agad na naghain si Lola Rosita at Goyong. Habang ginagawa nila yon, ay doon ko kinausap si Elisa. Totoo ba ang sinabi sa akin ni Lola Rosita na gusto kang kunin ni Silab? Opo, Mang Melchor. Hindi ko nga po alam pero gusto niya po akong maging asawa.
Nagpapasalamat po ako sa mga tao rito kasi ginagawa po nila ang lahat para protektahan ako. Hindi na ako magtataka kung bakit nila yung ginagawa. Napakabuting tao ng lola mo. Kaya ibinabalik yun ng mga tao sa pamamagitan ng pagprotekta sa'yo. Yan din po ang naisip kong dahilan kung bakit nila ako pinoprotektahan. Kaya napakasayo ko po na sa wakas ay bumalik na po kayo rito. May katatakutan na po ulit ang mga aswang at baka kapag nakita ka nila kung gaano kayo kahusay, ay baka tumigil na sila sa pagsalakay. Sa totoo lang, yung mga alagad ni Silab ay masasabi ko na kaya ko silang talunin sa laban. Sigurado ako pagdating sa bagay na yun. Pero si Silab, hindi ako sigurado kung kaya ko ba siya. Ngayon lang ako lalaban sa isang hari ng aswang. Wala akong ideya kung gaano siya kalakas o kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya sana, ipagdasal niyo ako na matalo ko si Silab. Malaking bagay kung mapapatay ko siya. Dahil sigurado ko na sa sandaling mamatay siya, ay aatras na ang mga alagad niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na kaming kumain ng hapunan. Tahimik kaming kumain habang ako naman ay nakikiramdam sa paligid dahil wala akong ideya kung biglang sasalakay ang mga aswang sa gabing yun. Matapos naming maghapunan ay lumabas ako at umupo ako sa upuan na nasa ilalim ng isang puno ng mangga. Pinagmasdan ko ang tahimik na paligid. Kahit isang tao ay wala akong nakikita. Nalungkot ako nang napagtanto ko na kaya walang tao ng ganong oras ay dahil takot ang lahat ng mga aswang. Mas lalo akong nagkaroon ng kagustuhan na matalo si Silab dahil yun lamang ang tanging paraan upang bumalik ang nawalang sigla ng baryong yun. Maya-maya ay pumasok na ako sa bahay ni Lola Rosita. Dumiretso na ako sa kwarto dahil hindi ko naramdaman na may mangyayaring pagsalakay ng mga aswang sa gabing yun. Kakahiga ko pa lang sa papag nang pumasok si Goyong na may dalang banig, unan at kumot. Inilatag niya ang banig sa sahig at nahiga na siya. Ang akala ko ay matutulog na siya. Pero bigla siyang nagsalita. Mang Melchor, may plano na po ba kayo kung paano niyo po tatalunin si Silab? Hindi ba sabi ko sa'yo, ay ayoko nang kasama sa kwarto na maraming tanong. Isang tanong lang naman po yun eh. Saka idol ko po talaga kayo eh. Kaya gusto ko po kayong kinakausap. Marami po akong gustong malaman tungkol sa inyo. Sa bagay, may punto naman ang sinabi mo. Isang tanong lang yun, kaya hindi natin masasabi na marami yun. Sa ngayon, wala pa akong plano. Gusto ko munang makaharap si Silab. Kailangan kong alamin ang kapasidad niya at kung gaano siya kalakas. Kung tatanungin niyo po ako tungkol kay Silab, masasabi ko po na talaga pong malakas siya. Bukod dun, wala rin po siyang awa. Lahat po pinapatay niya. Wala siyang pinapaligtas. Kung hindi man, dinudukot nila ang ibang mga tao at dinadala nila sa kuta sa gubat. Ang sabi po ng ibang tao, ginagawa raw pong alipin yung mga taong dinadala ng mga aswang sa kuta nila. Sana po, mailigtas niyo rin po sila kung buhay pa sila. Gagawin ko yan kahit di mo sabihin sa akin. Nandito ako para iligtas kayong lahat. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nakakasiguro na ligtas na kayo mula kay Silab at sa mga alagad niya. Alam niyo po, Idol, hindi pa rin ako makapaniwala na nakakausap ko kayo. At hindi rin ako makapaniwala na magkasama pa tayong dalawang matulog sa isang kwarto. Pakiramdam ko nga po nananaginip lang ako ngayon eh. Sa sobrang paghanga ko nga po sa inyo, kulang na lang eh. Sambahin ko po kayo na parang Diyos eh. Huwag mo akong ituring na parang Panginoon. Tao pa rin ako. At itong kakayahan na meron ako ay galing lamang sa Kanya.
Ginawa niya akong instrumento para maging tagapagtanggol ng mga tao mula sa mga aswang. Kaya kung meron ka mang dapat purihin at sambahin, yun ay walang iba, kundi ang Panginoon nating Diyos. Hindi na nagsalita si Goyong matapos ko yung sabihin. Maya-maya pa ay tuluyan ng naging tahimik ang paligid. Doon ko na ipinikit ang aking mga mata at hinayaan ko ang sarili ko na makatulog. Nang sumunod na araw ay nagtungo sa bahay ni Lola Rosita si Kapitan Roman. Ipinaabot niya sa akin ang kanyang pasasalamat sa pagbabalik ko sa aming baryo. Sinabi ko naman na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maibalik ang kapayapaan sa lugar namin. Humiling din ako sa kanya na baka pwede kong sanayin sa pakikipaglaban ang mga kalalakihan na handang makipaglaban sa mga aswang. Mas magiging madali kasi ang pagkamit namin sa tagumpay kung hindi ako mag-isang lalaban. Sumang-ayon naman si Kapitan Roman sa akin sinabi at aniya ay siya na ang bahalang kumausap sa mga kalalakihan sa aming baryo. Sinabi ko kay Kapitan na kailangan sa araw din na yon magsimula na ang pagsasanay at mamayang hapon ay papuntahin niya sa liwasan ang mga kalalakihang handang makipaglaban sa mga aswang. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagtungo na ako sa liwasan, dala ang aking itak. Umasa ako na pagdating ko roon ay marami na akong maaabutang mga kalalakihan. Pero nagtaka ako dahil kahit isa ay walang tao ang naroon. Naghintay pa ako ng ilang minuto pero wala pa ring dumating. Nakakalungkot naman. Mukha yatang walang nakumbinsi si Kapitan na samahan ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi yata magandang ideya to. Nang sandaling yon ay nagdesisyon na akong umalis pero biglang dumating si Lola Rosita na kasama si Goyong. Lola Rosita, ano pong ginagawa niyo rito? Nagpunta kasi si Kapitan Roman sa bahay kadi-kadila lang. May pinapasabi siya sa iyo. Nahihiya siyang siya mismo magsabi. Kaya ako na ang pinapunta niya rito. At sabi niya, ay walang may nais na sanayin mo para makipaglaban sa mga aswang. Ganun po ba? Wala pong problema. Naiintindihan ko kung bakit ganito ang nangyari. Marahil ay nilamon na talaga ng takot sa mga aswang ang mga tao rito. Tama ka riyan, Melchor. Yan din ang sinabi sa akin ni Kapitan. Ang sabi niya, lahat ng mga lalaki kinausap niya ay tumanggi na sanayin mo dahil alam nila na mapapabilang sila sa mga makikipaglaban kapag may mga aswang na sumalakay. Mukhang wala na po akong magagawa, kundi harapin ito ng mag-isa. Sanay naman po ako na makipaglaban ng mag-isa, pero hindi ko pa kasi alam kung gaano kalakas si Silaba. Wala po akong ideya kung kaya ko ba siyang talunin ng ako lang. Tara na po, umuwi na ho tayo. Sandali lang po. Ano yon, Goyong? May sasabihin ka ba? Meron po. Ako po, Mang Melchor. Handa po ako makipaglaban sa mga aswang. Pumapayag po ako na sanayin nyo. Ano ka mo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo na yan, ha, Goyong? Opo. Nasabi ko na po kay Mang Melchor na gusto ko pong maging kagaya niya. Kaya dapat, ngayon pa lang po, ay nagsisimula na po ako makipaglaban sa mga aswang. Mataman kong tinignan si Goyong at sinalubong niya ang mga mata ko nang hindi siya kumukurap. Hindi ko inasahan na maririnig ko ang mga salitang yun mula kay Goyong. Ang akala ko kasi ay hindi siya seryoso noong sinabi niya na nais niyang maging isang manunugis na kagaya ko. Mang Melchor, nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo po akong magsanay sa tulong niyo. Kahit wala po akong karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay handa po ako matuto. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat na maging isang manunugis. Sige, pumapayag ako sa gusto mo. Isa pa, nakatira ka sa baryong ito
At kung gusto mo makasama ko sa pagtatanggol sa mga tao rito, ay hindi kita pipigilan. Pero ipapaalam ko lang sa'yo na hindi magiging madali ang pagsasanay na gagawin natin. Kaya kung mahina ang loob mo, ay maaari ka nang umatras ngayon pa lang para hindi masayang ang oras natin dalawa. Handa po akong mahirapan. Patutunayan ko po sa inyo na karapat-dapat akong sumunod sa inyong yapak. Naramdaman ko ang matinding determinasyon ni Goyong. Lihim akong humanga sa kanya. Dahil sa dami ng mga lalaki sa baryong yun, ay siya lang ang namumukod-tangi na may lakas ng loob na samahan ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang umalis na si Lola Rosita, ay pinakuha ko si Goyong ng patpat at mabilis naman siyang nakahanap. Yun kasi ang gagamitin niyang armas para sa aming pagsasanay. Pinakita ko muna sa kanya ang tamang galaw at pag-atake at porma ng katawan kapag dumidepensa. Hinayaan ko siyang gayahin ang aking ginagawa. Pinagmasdan ko si Goyong at kita ko sa mukha niya ang kaba. Pero pinipilit niyang itago yun sa pamamagitan ng matatag na tindig. Kapansin-pansin na mabigat ang galaw niya. Mali ang anggulo ng kanyang braso at mabagal pa siyang kumilos. Habang pinanonood ko siya, ay naalala ko ang sarili ko noong nagsisimula pa lang ako. Parehong-pareho kami ni Goyong na mahina pero may determinasyon na matuto. Alam kong hindi pa siya handa at malayo pa siya sa pagiging manunugis. Pero may nakita akong pag-asa sa kanya. Hindi nagtagal ay tinapos ko na ang aming pagsasanay. Nakita ko kasi na pagod na si Goyong at tumatagaktak na ang pawis sa kanyang muka at katawan. Magpahinga na muna tayo. Bukas na ulit natin ituloy ang pagsasanay. Ano, Goyong? Kumusta? Mahirap po pala talaga. Mga simpleng teknik pa lang ang itinuro ko sa'yo. At sa mga susunod na araw, ay mas lalo pang magiging mahirap ang pagsasanay natin. Kung susuko ka na ngayon, ay walang problema yun sa akin. Hindi po ako susuko, Mang Melchor. Kung sa madaling parte pa lang ng pagsasanay, susuko na ako. Ano na lang kapag nasa totoong laban na ako. Wala pong kaso sa akin ng mahirapan. Dahil ang gusto ko po ay ang matuto. Ganyan nga, Goyong. Ganyan nga. Gusto ko yung naririnig ko sa'yo. Dapat ay alam mo kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Siguro naman ay may iba ka ng dahilan kung bakit gusto mong maging isang manunugis na kagaya ko. Opo. At yun po yung ipagtanggol mula sa mga aswang, ang mga walang kakayahang makipaglaban. Pinag-isipan ko po kasi yung sinabi nyo kagabi na masyadong mababaw ang dahilan ko kung bakit gusto ko maging kagaya nyo. Naisip ko po yung mga naging biktima ng mga aswang at ang pamilya nila. Naaawa po ako sa kanila at ayoko na po madagdagan pa ang mga taong mamamatay at maghihirap nang dahil po sa mga pesting aswang na yun. Kapag ganyan ka mag-isip at isasabuhay mo yan, ay hindi malabong maging kagaya kita. At baka nga, mas maigitan mo pa ako. Ipagpatuloy mo lang yan, bata. Nakangiti kong tinapik ang balikat ni Goyong. Nagliwanag ang mga mata niya. Kahit wala na siyang sinabi, ay ramdam ko ang labis niyang kasiyahan. Doon ko napagtanto na mapalad ang baryo namin dahil naroon si Goyong na isang binatang porsigido na matutunan kung paano maging tagapagtanggol ng mahihina laban sa mga aswang. Nagpatuloy ang pagsasanay ko kay Goyong. Sa mga sumunod na araw, ginawa na lang namin yon sa likod ng bahay ni Lola Rosita dahil hindi na namin kailangan ng malaking lugar. Sa bawat araw na lumilipas, ay nakita ko ang unti-unting pagkatuto ni Goyong. May mga pagkakataon din na nakikita ko siyang mag-isang nagsasanay. Natuwa ako dahil nakita ko ang kanyang determinasyon at hindi siya sa una lang nagpakitang gilas.
Isang hapon ay naisipan kong hasain ang aking itak. Nagtungo ako sa likod ng bahay at doon ko yun pinatalim. Nasa gitna ako ng aking ginagawa nang lumapit si Goyong na may dalang plato na may nakalagay na pritong saging na saba at isang baso ng mainit na tsokolate. Mang Melchor, magmerienda po muna tayo. Nagluto po ng pritong saging si Lola Rosita. Salamat. Ipatong mo na lang dyan sa lamesa at pagkatapos ko sa ginagawa ko, kakainin ko yan. Inilapag ni Goyong ang mga dala niya sa lamesa. Ang akala ko ay aalis na siya. Pero pinanood niya ang ginagawa ko. Ang ganda po pala ng itak nyo sa malapitan. Ano pong ibig sabihin ng mga nakaukit sa hawakan yan? Sinaunang simbolo ang mga ito. Makapangyarihang dasal yan na inukit ng isang makapangyarihang babaylan. Nilikha ang itak na ito bilang sandata na panlaban sa mga aswang. Babaylan? Ibig po bang sabihin matagal na po ang itak na yan? Tama ka, Goyong. Baka nga, mas matanda pa ito kay Lola Rosita. Naku, sobrang tanda na nga po pala ng itak nyo. Kasi si Lola Rosita po naabutan pa nga niya yata ang panahon ng mga hapon Huwag kang maingay at baka mamaya marinig ka ni Lola Rosita. Magagalit yun sa'yo panigurado. Biro lang po. Pero ang ganda po talaga ng itak nyo. Napansin ko na manghang-mangha si Goyong habang nakatingin sa hawak kong itak. Kaya isang ideya ang pumasok sa utak ko. Gusto mo bang hawakan itong itak? Okay lang po ba? Oo naman. O ito, hawakan mo. Nako, hindi ko na po tatanggihan yan. Isa pong malaking karangalan para sa akin na mahawakan po ang armas na ginagamit nyo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Inabot ko ang itak kay Melchor. Muntik niya na yung mabitiwan. Napangiwi siya, sabay tawa. Agad niyang ibinalik sa akin ang itak. Grabe, ang bigat po pala niyan. Paano niyo po nagagamit yan na maayos kung ganyan po yung kabigat? Sa tagal ko nang ginagamit ang itak na to, ay sanay na ako. Kaya para sa akin ay magaan ito. Pero sa mga kagaya mo na hindi pa sanay, aba, talagang mabigat itong itak. Sana po ay magkaroon din ako ng ganyang sandata. Yung ginawa po talaga para patayin ng mga aswang. Wala yan sa sandata, Goyong. Nasa nagdadala. Tandaan mo na kahit hawak mo pa ang pinakamalakas na sandata laban sa mga aswang, kung hindi naman malinis ang hangarin mo at wala kang kasanayan sa pakikipaglaban, ay wala yung silbi. Kaya nga tayo nagsasanay ay upang kahit simpleng itak o sibat ang gamit mo, ay kaya mo pa rin ipagtanggol ang baryong ito laban sa mga aswang. Sa bagay, tama po ang sinabi nyo. Oo nga po pala, babalik na po ako sa loob. Hindi pa po kasi ako kumakain ng meriende. Medyo nagugutom na po ako. Tumango na lang ako kay Goyong. Nang umalis na siya, ay ipinagpatuloy ko na ang aking ginagawa. Pagsapit ng gabi, ay hindi ako makatulog. Naging mailap sa akin ng antok dahil mabilis ang tibok ng aking puso. Pinagpapawisan din ako ng malamig kahit hindi mainit ng gabing yun. Hindi na bago sa akin ang ganung pakiramdam. Alam ko na kapag ganun ang aking nararamdaman, ay may mga aswang na sasalakay o merong aswang sa paligid. Agad akong bumangon at kinuha ko sa ilalim ng papag ang aking matalas na itak. Palabas na sana ako ng kwarto nang narinig ko ang boses ni Goyong. Mang Melchor, saan po kayo pupunta? Bakit dala niyo po ang itak niyo? Lalabas ako. Malakas ang pakiramdam ko. Nasasalakay ang mga aswang ngayong gabi. Sandali lang po, sasama po ako sa inyo. Magmadali ka. Kunin mong itak sa kusina at sumunod ka sa akin sa labas. Paglabas ko ng kwarto, ay sinalubong ako ni na Lola Rosita at Elisa
na mukhang hindi rin makatulog. Habang si Goyong naman ay nagpunta sa kusina para kunin ang itak. Tama ba ang narinig namin? May sasalakay na mga aswang ngayong gabi. Opo, nararamdaman ko po sila, Lola Rosita. Nasa paligid lang natin sila at mukhang naghihintay lang sila ng pagkakataon para sumalakay. Diyos ko po, mahabagin langit. Hindi kaya nandito sila para kunin ang apo ko? Mukhang gano'n na nga po. Kaya wag po kayong lalabas ni Elisa kahit na ano pang mangyari. Doon muna kayo sa kwarto nyo. Kami na po ang bahala ni Goyong sa mga aswang. Goyong, tara na. Nauna akong lumabas ng bahay at agad namang sumunod si Goyong sa akin. Pinakiramdaman ko ang paligid at tumaas ang balahibo sa aking mga braso. Tila may mga matang nakamasid sa amin. Sigurado po ba kayong may mga aswang? Wala naman po akong nakikita. Huwag kang magpapabulag sa katahimikan, Goyong. Nararamdaman ko na nasa paligid lang natin sila. Teka, diyan ka lang sa likod ko. Hoy! Lumabas na kayo! Hindi niyo ako malilinlang. Alam ko nasa paligid lang kayo. Nanatiling tahimik ang kapaligiran, pero hindi ako nagpakampante hanggang sa may mainit na hangin na dumaan sa bato ko. Agad kong itinulak si Goyong at humarap ako sa likuran namin. Nakita ko ang dalawang aswang na tumalon mula sa bubong. Mabilis kong tinaga sa leeg ang isang aswang bago pa man lumapat ang mga paa niya sa lupa. Habang ang isa ay sinaksak ko sa gitna ng kanyang noo. Nang hugutin ko ang itak ay sumirit ang kanyang dugo at bumagsak siya sa lupa at nagkikikisay. Nanlaki ang mga matang tinignan ni Goyong ang dalawang aswang na nakabulagta. Grabe! Ang galing niyo talaga! Paano niyo po nalaman na nandun sila sa bubong? Goyong, yumuko ka! Natarantaman ay mabilis na yumuko si Goyong. Nakita ko kasi ang isang aswang na mabilis na aatake sa likuran niya. Sinalubong ko ang aswang na yon ng aking itak. Bumaon yun sa bunganga ng aswang at tumagos yun hanggang sa batok nito. Doon na isa-isan lumitaw ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan. Merong tumalon mula sa puno at may mga lumitaw mula sa madidilim na bahagi ng kagubatan. Mang Melchor! Ang dami po nila! Huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag mong ipapakita sa kanila na natatakot ka. Gamitin mo mga itinuro ko sa'yo. Sabay-sabay na sumugod sa amin ang mga aswang. Nagtiwala ako kay Goyong na kaya niyang protektahan ng kanyang sarili, kaya itinuon ko ang aking atensyon sa pagharap sa mga kalaban. Pinuntirya ko ang mas malapit sa amin. Muli kong naramdaman ang pagkabuhay ng apoy ng isang manunugis sa aking puso. Para akong kidlat sa bilis kong gumalaw. Sa isang iglap ay dalawang aswang kagad ang aking pinatay. Sa gilid ng aking mga mata ay nakita ko si Goyong na ginagawa ang lahat para lumaban. Nang matumba siya at akmang susunggaban ng isang aswang, ay mabilis akong lumapit sa kanya at tinaga ko sa ibabaw ng ulo ang aswang. Inilahad ko ang isa kong kamay na agad namang tinanggap ni Goyong. Malakas ko siyang hinila patayo. Nagtalikuran kaming dalawa habang napapalibutan kami ng mga aswang. Nang sumugod muli ang mga aswang, ay matapang namin silang hinarap ni Goyong. Nakita ko na tila nabuhay ang tapang ni Goyong ng sandaling yon. Dahil sa isang iglap ay isang aswang agad ang kanyang napatumba, habang ako naman ay ginamit ko ang aking kaalaman sa pakikipaglaban. Lahat ng aswang na nagtangkang atakihin ako ay matagumpay kong napatay. Hindi nagtagal ay umatras na ang mga natitirang aswang hanggang sa tuluyan na silang nawala sa aming paningin. Pagharap ko kay Goyong ay nagimbal ako dahil hawak niya ang kanyang balikat na dumudugo. May pag-aalala akong lumapit sa kanya. Sorry po,
Mang Melchor, Idol, hindi ko napansin yung isang aswang eh. Aray, kinagat ako sa balikat. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Normal na masugatan ka kapag nakikipaglaban sa mga aswang. Halika na, bumalik na tayo sa loob para magamot ka ni Lola Rosita. Pero Idol, baka mamaya bumalik yung mga aswang eh. Baka dapat po na magbantay muna tayo rito. Sa tingin ko, Goyong, hindi na babalik ang mga yon. Natakot na sila sa atin dahil nakita nila na kahit dalawa lang tayo, ay kaya natin silang labanan kahit gaano pa sila karami. Inalalayan ko si Goyong papasok sa bahay. Pinaupo ko siya sa may sala at lumabas na sina Lola Rosita at Elisa sa kwarto nila. Agad namang kumuha ng panlinis at gamot sa sugat si Lola Rosita para asikasuhin ang sugat ni Goyong. Goyong, ayos. Magandang pinakita mo kanina. Kahanga-hanga ka dahil kahit ilang araw pa lang tayo nagsasanay, ay nakita ko na mahusay ka ng makipaglaban. Talaga, Idol? Akala ko nga magagalit kayo sa akin kasi nagawa kong sugatan ng isang aswang eh. Gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, ay kasama yan sa pakikipaglaban. Maging ako ay nasusugatan din kapag nakikipaglaban sa mga aswang. Huwag mong iisipin na mahina ka dahil nasugatan ka. Yung pagharap mo sa mga aswang at pagtulong mo sa akin sa pakikipaglaban ay isang patunay na matapang ka. Maraming salamat, Idol ah. Malaking tulong po talaga yung mga itinuro niyo sa akin. Pero Melchor, sa tingin mo ba ay nagawa mong sindakin ang mga aswang? Babalik pa kaya sila? Kung si Elisa talaga ang pakay nila, Lola Rosita, sa tingin ko ay babalik pa rin sila. Isa pa, mukhang wala sa mga aswang na yun si Silab. May hinang uri ng aswang ang nakaharap namin kanina ni Goyong. Lola, sa tingin niyo po ba ay titigil na po si Silab sa pagsalakay dito? Kung makukuha na po niya ako. Ano ba sinasabi mo, Apo? Anong ibig mo sabihin? Hindi po kaya mas makabubuti para sa ating lahat kung sasama na lang po ako sa kanya. Tapos, ang hihingin ko pong kapalit ay tumigil na po siya sa pagsalakay dito sa baryo natin. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo, Elisa. Kaya nga ako bumalik dito, ay para talunin si Silab. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Dahil mag-aalala ang lola mo sa'yo. Hindi rin tayo sigurado na kung sasama ka kay Silab, ay hindi na siya sasalakay. Lalo na't ang mga aswang ay nabubuhay sa pagpatay at pagkain ng mga tao. Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko. Natakot lang po kasi ako na baka mas marami pa ang mamamatay habang hindi pa namamatay si Silab. Huwag kayong mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para makalaya na kayo mula sa takot nyo kay Silab. Isa pa, napakalaking bagay ni Goyong para sa akin. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Goyong. Walang anuman po, Idol. Isa pong malaking karangalan para sa akin na makasama ko kayo sa pakikipaglaban. Nagtagumpay man kami ng gabing yun, laban sa mga sumalakay na aswang. Alam ko na nagsisimula pa lang ang lahat. Malakas ang pakiramdam ko na sa susunod ay malaki ang posibilidad na makakaharap ko si Silab. Kaya naisip ko na mas kailangan kong paigtingin ang aming paghahanda. Pagputok ng araw ng sumunod na araw, ay nagtipo ng mga tao sa harapan ng bahay ni Lola Rosita. Lahat ay hindi makapaniwala sa dami ng patay na aswang na naroon. Pinagtulungan ng ilang kalalakihan na alisin ng mga bangkay ng aswang. Dinala ang mga yon sa gubat at doon sinunog. Habang nakatayo ako sa labas ng bahay, ay lumapit naman sa akin si Lola Rosita. Maraming salamat sa pagbabalik mo rito, Melchor. Kanina ko lang ulit nakita ang pag-asa sa mukha ng mga tao rito. Alam kasi nila na ngayong nandito ka na, ay meron na kaming tagapagtanggol. Maraming salamat din po sa inyo kasi hinanap at pinuntahan niyo ko.
Pero hindi pa po tapos ang laban. Hanggat buhay pa si Silab, ay patuloy na atake ang mga aswang dito. Tama ka. Kaya hindi ba wala-wala ang pag-aalala ko kay Elisa? Natatakot ako na baka isang gabi ay makuha na siya ni Silab. Bukod doon, natatakot din ako sa mga sinabi ni Elisa kagabi. Para kasing sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit tayo sinasalakay ng mga aswang. Ayokong magising ako na wala na si Elisa at mas pinili na niyang sumama sa hari ng mga aswang. Hindi po ako papayag na aabot tayo sa ganun. Gagawin ko po ang lahat para matapos ng kasamaan ni Silab. Para makapamuhay na ulit kayo rito ng payapa at wala nang iniisip na kung ano-ano. Sana nga, Melchor. Bukod kay Goyong, ay si Elisa na lang ang kasama ko sa buhay. Ayoko na may mangyaring masama sa kanya. Maluwa-luwa si Lola Rosita nang niyakap ko siya. Ipinaramdam ko sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala dahil hindi ko hahayaan na makuha ni Silab ang kanyang nag-iisang apo. Sa araw din na yon ay nagpatuloy kami ni Goyong sa pagsasanay. Kahit sinabi ko sa kanya na pagalingin muna niya ang kanyang sugat, ay nagpumilit pa rin siya na ipagpatuloy namin ang aming ginagawa. Ang ginawa ko na lang ay hindi ko masyadong pinahirapan ang aming pagsasanay. At tinapos ko din kagad yun. Matapos ang pagsasanay, ay naisipan kong puntahan ang dati kong bahay. Mag-isa akong nagtungo roon. Nang nakarating na ako ron, ay bumungad sa akin ang sira-sirang bahay. Sa itsura nun, ay hindi na talaga yun maaaring tirahan ng tao. Hindi ko naiwasang mapangiti dahil sa masasayang alaala na bumalik sa aking isipan. Naalala ko na tuwing umaga ay ginigising ako ng aking anak at aayain niya akong kumain ng almusal. Tapos tuwing tanghali ay sa labas ng bahay kami kumakain dahil mas presko doon. Simple lang ang buhay namin noon ng aking asawa at anak. Pero masaya kami. Sapat na para sa amin na magkakasama kami at wala kaming sakit. Naputol ang aking pagbabalik tanaw nang may naramdaman akong tao na papalapit sa akin. Nang lumingon ako, ay nakita ko si Goyong. Anong ginagawa mo rito, Goyong? Sinundan kita, Idol. Hindi ko naman po alam na dito pala kayo pupunta. Ang totoo po kasi niyan, nang nalaman ko na diyan kayo nakatira, madalas akong pumupunta rito. At bakit mo naman ginagawa yun? Kasi gusto ko po kasi talaga kayong makilala eh. At ang naging paraan ko po para makilala kayo ay ang puntahan ng bahay nyo. Meron pa nga pong mga gamit na naiwan dyan sa loob eh. Talaga? Nandyan pa ba mga gamit na iniwanan ko? Oo naman po. Lahat po ng tao rito ay pinilit na alagaan ng bahay nyo. Pero dahil na rin po sa tagal ng panahon, ay naluma na po yan. Marurupok na po ang mga haligi at butas-butas na po ang bubong. Naglakad ako palapit sa mismong bahay. Maingat kong binuksan ang pinto at saka ako pumasok. Nakita ko na totoo nga ang sinabi sa akin ni Goyong. Maging ang dingding ay marami ng butas at naroon pa ang ilang mga gamit na naiwanan ko noong umalis ako. Mas lalo kong naalala ang aking mag-ina nang nasa loob na ako ng aking bahay. Hindi nagtagal ay pumasok na rin si Goyong. Lumapit ako sa isang aparador na nasa sahig ang pinto. Mula sa aparador ay nakita ko ang isang kahon. Napangiti ako nang kunin ko ang kahon. Binuksan ko yun at tumambad sa akin ang ilang piraso ng mga luma at kupas na litrato. Isa-isa kong tinignan ng mga litrato
Naroon ang litrato namin ng aking mag-ina. Nakangiti kaming tatlo sa litrato na yon. Ang huling litrato ay sa aking lolo. Hindi ko napigilang mapangiti dahil matagal ko nang hindi nakikita ang lolo ko. Iyan po ba ang lolo nyo na nagpamana po sa inyo nung itak? Tama ka, Goyong. Siya nga. Ang pangalan niya ay Lolo Lauro. Siya ang unang nagtiwala sa akin na kaya kong maging isang manunugis. Siya ang nagkumbinsi sa tatay ko na sanayin ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ayaw kasi nung tatay ko na sumunod ako sa yapak nila. Ayaw niya akong maging manunugis nung una. Pero si Lolo nagsabi sa tatay ko na nakaguwit na sa palad ko ang maging manunugis at kahit pigilan yun ng tatay ko ay magiging manunugis pa rin ako sa kahit na anong paraan. Kung ganun, kung hindi po pala dahil sa lolo nyo, ay hindi kayo magiging manunugis. Sayang, hindi ko po siya nakilala. Kung nakilala mo siya, malamang ay isa ka rin sa sasanayin niya kasi makikita niya ang nakikita ko sa'yo kung bakit kita sinasanay ngayon. Mahusay ka, Goyong. Ganyan din ako noon. Kahit wala kang karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang at hindi ka nabibilang sa pamilya ng manunugis, ay nakikita ko na darating ang panahon na magiging tagapagtanggol ka sa baryong ito. Naku, Idol. Nahihiya po ako sa mga sinasabi niyo sa akin. Wala pa po ako sa kalingkingan niyo, Idol. Siyempre, nagsisimula ka pa lang. Pero tignan mo, kapag tumagal at talagang ipinagpatuloy mo ang ginagawa mo, ay mas maihigitan mo pa ako. Maraming salamat po sa mga papuri niyo, Idol. Ginagawa ko lang naman po ang lahat para hindi ako mapahiya sa inyo. Pero sa totoo lang po, kayo po talaga ang inspirasyon ko. Ikinikwento pa nga lang po kayo sa akin ni Lola Rosita. Humahanga na po talaga ako sa inyo. Kaya nga po, nang malaman ko po na pupuntahan po kayo ni Lola Rosita at may posibilidad na bumalik kayo rito, napakasaya ko po. Siyempre, mas masaya po ako nung nakita ko na kayo sa personal. Ay, Idol, may tanong lang pala ako. Paano po pala ipinamana sa inyo ng lolo nyo yung itak? Ang lolo nyo po ba ang pumili sa inyo? Hindi, Goyong. Ang itak ang pumili sa akin. Po? Paano po nangyari yun? Nagsasalita po ba yung itak nyo? Ano ka ba naman? Hindi nagsasalita ang itak. Noon kasi, ay matagal nang nakatago ang itak na yon. Kaya kinalawang na yon ng gusto. Wala namang kasing pag-atake ng mga aswang. Kaya nagdesisyon si Lolo na itago muna yung itak. Tapos, yun, pinakialaman ko yung itak. Aksidenteng nasugatan ako sa kamay dahil sa itak. At pumatak ang dugo ko sa talim ng itak na yon. At alam mo ba kung ano nangyari sa itak? Hindi po. Wala naman po ko roon nung mangyari yun . Nawala yung kalawang ng itak nang napatakan yun ng dugo ko. Nakita yun mismo ng lolo ko at ang sabi niya ay isa yung senyales na ako ang susunod na magmamana ng itak na yon. Kaya nang nagretiro siya sa pagiging manunugis, ay ipinamana niya na sa akin ang itak. At ayon sa kanya, nang dahil sa dugo ko, ay mas lalong naging malakas at matibay ang itak na yon. Ang galing! Nakakamangha naman po pala talaga ang itak nyo. Parang may magic, Idol. Kahit nung una, ay hindi ako makapaniwala. Pero habang tumatagal sa pagmamayari ko yung itak, ay doon ko unti-unting nakikita kung bakit ako pinili ng itak. Talagang doon ko rin nasabi na may mga bagay dito sa mundo na para bang hindi totoo dahil mahirap ipaliwanag kung bakit yun nangyayari. Hindi na kami nagtagal doon ni Goyong. Inaya ko na siyang bumalik sa bahay ni Lola Rosita. Dinala ko na rin ang kahon kung saan nakalagay ang litrato ng aking pamilya. Ilang gabi ang lumipas na walang pag-atake ng mga aswang na nangyari. Pero
Hindi ako nagpakampante at patuloy kaming nagbantay ni Goyong. Malaking bagay na kasama ko si Goyong sa mga gabing nagbabantay ako sa baryo dahil ang sandaling yun ay nakita ko na mas naging mahusay na siya sa pakikipaglaban. Hanggang isang gabi, dumating na ang gabing hinihintay ko. Habang kumakain kami ng hapunan, ay narinig namin ang sigawan at pagkakagulo ng mga tao sa labas. Nahihintakutang napatingin sina Lola Rosita at Elisa sa akin. Mukhang sumasalakay na naman ang mga aswang, Melchor. Dito lang po kayo ni Elisa sa loob ng bahay. Huwag na huwag kayong lalabas, kahit na ano po ang mangyari. Kinuha ni Goyong ang itak na ginagamit niya, habang ako naman ay kinuha ang aking itak na nakatago sa kwarto. Magkasama kaming lumabas at sumalubong sa amin ang napakaraming aswang na sumasalakay na sa baryo. Idol, mukhang mas marami sila ngayon. Lakasan mo ang loob mo, Goyong. Kahit dalawa lang tayo, ay isipin mo na kaya natin sila. Unahin natin tulungan ay yung mga taong inaatake na ng mga aswang. Naghiwalay kami ni Goyong. Hindi kasi maganda kung palagi kaming magkasama. Tiwala naman ako kay Goyong na kaya niya nang makipaglaban nang wala ako sa tabi niya. Tatakbo sana ako papunta sa isang matandang babae na inaatake ng mga aswang, pero isang mas malaking aswang ang lumitaw sa aking harapan. Kumpara sa ibang aswang na naroroon, ay mas malaki, di hamak ang kanyang katawan. Meron siyang malalaking mga pangil na nakalabas sa bibig niya. Namimilog ang mapupula niyang mga mata at balot ng makapal na balahibo ang buo niyang katawan. Ang mga kuko niya ay kulay itim, matutulis at napakahaba na maihahalin tulad sa mga patalim. Inihanda ko ang sarili ko. Malakas ang kutob ko ng mga sandaling yun na ang aswang na nasa aking harapan ay si Silab, ang sinasabing hari ng mga aswang. Ngumisi ang aswang na yon at tinignan ako na parabang minamaliit niya ako. Ikaw ba ang tinutukoy ng aking mga alagad na nagbabalik na manunugis na si Melchor? Ako nga, at sinisigurado ko na ikaw naman si Silab, ang hari ng mga aswang. Isang malaking pagkakamali na nagbalik ka pa rito dahil ang baryong ito ang magiging libigan mo. Ikaw ang nagkamali sa pagpili sa baryong ito na dito kayo magasik ng inyong kasamaan. Isang mahabang ungol ang pinakawalan ni Silab bago siya mabilis na sumugod. Sinalubong ko ang pag-atake niya. Nagdikit ang aming mga braso at umalingaw-ngaw ang tunog ng matatalim niyang kuko na tumama sa talim ng itak ko. Napakatigas ng mga kuko niya na parabang gawa yun sa matibay na uri ng metal. Nagtama ang aming mga mata. Papatayin kita, gaya ng mga aswang na nauna ko ng pinatay. Huwag kang magpatawa. Huwag mo kong igaya sa mga aswang na napatay mo dahil di hamak na mas malakas ako kumpara sa kanila. Naghiwalay kami ni Silab at doon na nagsimula ang palitan namin ng pag-atake. Nagawa kong tagain ang braso niya, pero mabilis siyang umatras. Muli siyang sumugod, pero mabilis kong naiwasan ang ginawa niya na pag-atake. Nagpalitan kami ng mabibigat na pag-atake. Muntik nang tumama sa leeg niya ang aking itak, ngunit bigla siyang naglaho sa paningin ko. Sa isang iglap ay nasa likod ko na siya. Umikot ako at ginamit ko ang itak bilang panangga sa matatalim niyang kuko. Tinamaan niya ang tanim ng itak ko at naramdaman ko ang puwersang halos magpatilapon sa akin. Malakas akong itinulak ni Silab at napaatras ako ng ilang hakbang. Nagulat ako nang mabilis akong hinabol ni Silab at bago pa ako makaiwas ay bumaon na ang matatalim niyang mga kuko sa aking dibdib. Napasigaw ako dahil sa labis na sakit at hapdi, pero hindi ko ipinakita na pinanghihinaan ako ng loob
Alam kong mas lalakas si Silab kapag nakita niya na natatakot ako at nanghihina. Natatawa ako nang sabihin sa akin ng mga alagad ko na merong malakas na manunugis ang humarap sa kanila. Iyan na ba ang malakas para sa kanila? Wala ka pa sa kalahati ng kaya kong gawin. Masyado ka maraming sinasabi. Tignan natin kung makakapagyabang ka pa kapag pinatay na kita! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko. Maigpit kong hinawakan ng mga kamay ko ang itak at saka ako mabilis na sumugod kay Silab. Tumalim ang mga mata ni Silab at sinalubong niya ako. Iniligay ko ang lahat ng lakas ko sa aking mga braso at kamay. Itinaas ko ang itak at nang tatagain ko na sana si Silab ay sinalubong ng matatalim na kuko ni Silab ang aking itak. Malakas na nagtama ang kuko niya at ang aking itak at lumikha pa yun ng nakakangilong tunog. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko na naputol sa dalawa ang talim ng itak. Natulala ako ng ilang segundo habang nakatingin sa naputol na bahagi ng itak na nasa lupa. Isang nakakalokong pagtawa ang pinakawalan ni Silab. Hindi! Hindi maaaring mangyari ito! Wala kang laban sa akin, manunugis. Kagaya ka lang ng mga sinubukang paslangin ako. Isa kang mahinang nilalang. Kahit anong sandatang gamitin mo sa akin, ay hindi mo ko mapapatay. Nanghina ako na napaluhod sa lupa. Hindi ako makapaniwala na ang isang napakalakas at napakatibay na sandata na matagal ko nang ginagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang ay nagawang wasakin ni Silab. Napapitlag ako nang narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Elisa. Pagtingin ko sa bahay ni Lola Rosita ay nakita ko si Elisa na tinatangay ng dalawang aswang. Elisa! Mang Melchor! Tulungan niyo po ako! Tapos na ang dahilan kung bakit ako nandito ngayong gabi. Nakuha ko ng dapat kong makuha. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sa isang kisap mata ay nawala sa harapan ko si Silab. Binitiwan ko ang aking itak at sinubukan kong habulin ang mga aswang na may hawak kay Elisa. Umabot na kami sa gubat at doon ay tuluyan na silang nawala sa aking paningin. Luminga ako sa paligid at paulit-ulit kong tinawag ang pangalan ni Elisa, pero wala na akong nakuwang tugon mula sa kanya. Pakiramdam ko ay isa akong malaking talunan. Una, nagtagumpay si Silab na makuha si Elisa. At ang pangalawa ay nasira ang itak na ipinamana pa sa akin ng lolo ko. Bagsak ang balikat na bumalik ako sa bahay ni Lola Rosita. Naabutan ko na umiiyak si Lola Rosita habang yakap siya ni Goyong. Pagkakita sa akin ni Lola Rosita ay agad siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang mga braso ko at tinignan niya ako habang walang patid ang kanyang mga luha. Melchor, nasa daga po ko. Sabihin mo sa akin na nabawi mo siya. Nasaan na si Elisa, Melchor? Ikinalulungkot ko po. Pero hindi ko na nahabol ang mga aswang na kumuha kay Elisa. Patawarin niyo po ako kung hindi ko siya nagawang iligtas. Diyos ko, ang apo ko, Melchor. Tulungan mo si Elisa para gawa mo na. Baka kung anong gawin sa kanya ng mga aswang. Gagawin ko po ang lahat para mabawi natin si Elisa. Pero ang itak ko, nasira ni Silab ang aking itak. Wala na po akong magagamit na sandata sa akin pakikipaglaban. Kinuha ko po ang itak nyo, Idol! Lumapit sa akin si Goyong na dala ang itak na naging 2 piraso. Kinuha ko yun mula sa kanya. Hindi ko akalain na may isang aswang na kayang wasakin ang itak na ito. Ang sabi sa akin ng lolo ko nun ay walang kahit na anong bagay o nilalang ang magagawa itong sirain. Kaya para masira ito ni Silab,
ay masasabi ko na isa talaga siyang malakas na uri ng aswang. Ngayong sira na ang aking sandata, ay hindi ko na alam kung kaya ko ba talagang talunin si Silaba. Pero Idol, hindi po ba kayo po mismo nagsabi sa akin na wala sa sandata ang pakikipaglaban sa aswang, kundi sa nagdadala? Basta malinis po ang inyong hangarin at meron kayong tapang at kasanayan, ay kaya niyo pa rin makipaglaban. Sandali akong natigilan sa sinabing yun ni Goyong. Bigla akong nabuhayan ng loob nang marinig ko ang mga salitang yun. Hindi ko akalain na tinatandaan pala niya ang mga sinasabi ko sa kanya. Tama ka. Tama ka, Goyong. Maraming salamat dahil ipinaalala mo yan sa akin. Lola Rosita, alam ko natatakot kayo ngayon sa maaaring mangyari kay Elisa. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil sisiguraduhin kong hindi matatapos ang gabi na ito na hindi ko na ibabalik si Elisa sa inyo. Pero Idol, may sugat ka. Alam ko. Pero hindi tayo maaaring magsayang ng oras. Bawat minuto at segundo ay mahalaga. Buhay ni Elisa ang nakasalalay dito. At hindi pwedeng ipagpabukas ito. Dahil maraming pwedeng mangyari sa kanya sa gabing ito. Sino sa inyo nakakaalam kung nasa ng kuta ni na sila ba? Ako, Idol. Alam ko kung nasan yun. Nakita ko na po yun nang minsang sinundan ko ang isa sa mga alagad niya. Samahan mo ko ron. Pero ano pong sandata ang gagamitin nyo? Kahit sira ng aking itak, ay ito pa rin ang gagamitin ko. Naniniwala ako na ito ang sandatang tatapos sa kanya. Naniniwala pa rin ako sa kapangyarihang taglay nito. Lola Rosita, aalis na kami ni Goyong. Ipagdasal niyo po ang aming kaligtasan. Maraming salamat sa iyo, Melchor. Maraming salamat. Nagkatinginan kami ni Goyong. At nang tumango ako, ay lumabas na kami. Malalaki ang mga hakbang namin patungo sa gubat. Dala ni Goyong ang kanyang itak, habang ang sa akin naman ay ang putol na itak. Wala na akong pakialam kahit ganun na ang nangyari roon. Iniligay ko pa rin ang buong tiwala ko sa aking sandata. Sinundan ko si Goyong sa paglalakad. Halos marinig ko na ang malalakas na tibok ng aking puso. Dahil ang totoo ay hindi ko alam kung magtatagumpay ba kami ni Goyong. Pero alam ko na kailangan naming kumilos kagad para mailigtas si Elisa. Malayo pa ba tayo, Goyong? Medyo, Idol. Nasa gitnang bahagi po kasi ng gubat yung kuta ng mga aswang eh. Pero Idol, matatalo pa po ba natin si Silab? Sa totoo lang po, natatakot ako kasi nasira na po ang itak nyo. Sa nangyari kanina, hindi ko na alam kung matatalo pa natin siya. Pero bilang manunugi sa tagapagtanggol ng baryo natin, ay kailangan kong gawin ang lahat para protekta ng ating baryo. Kahit pa ang maging kapalit nun ay ang buhay ko. Basta, kapag nandun na tayo sa kuta, ay ako na ang haharap sa mga aswang at kay Silab. Hanapin at iligtas mo si Elisa. Kapag nabawi mo na si Elisa, umalis na kagad kayo. Ano? Ang ibig niyo po bang sabihin eh? Iiwanan ka namin doon? Ganun na nga. Ang dapat mong isipin ay ang kaligtasan yung dalawa ni Elisa. Pero paano ka, Idol? Huwag mo na akong intindihin, Goyong. Kaya kong sarili ko. Pero Idol, sundin mo na lang ang sinabi ko. Huwag nang matigas ang ulo. Kailangan mailigtas natin si Elisa dahil malakas ang kutob ko na gagawin siyang palahian ni Silab. Diyos ko, ibig sabihin, gagawin na parang aso ni Silab si Ate Elisa? Higit pa sa hayop ang gagawin niya kay Elisa. Si Elisa ang gagamitin nila para mas dumami ang kagaya ni Silab. Kaya bilisan na natin bago pa mahuli ang lahat. Mas lalo kaming nagmadali ni Goyong. Panay ang dasal ko sa aking isip na sana ay wala pang ginagawang masama si Silab kay Ate Elisa. Hindi nagtagal ay natanaw na namin ang isang kuweba sa hindi kalayuan. Sa labas ng kuweba ay naglipa na ang mga alagad na aswang ni Silab na parabang nagbabantay ang mga yon. Sandali kaming nagtago ni Goyong sa likod ng isang makapal na halaman. Habang pinag-aaralan ko
ang galaw ng mga aswang. Hindi ko po nakikita si Ate Elisa. Pati po si Silab ay wala rin. Sigurado ko na nasa loob sila ng kuweba. Ano nang gagawin natin, Idol? Makinig ka sa akin, Goyong. Sa pagkakataon na ito, kailangan mas palakasin mo ang loob mo. Parang natatakot na naman po ako sa mga susunod na sasabihin niyo eh. Ikaw na lang ang maaasahan ko ngayon, Goyong. Kaya sinasabi ko sa'yo, nalakasan mo ang loob mo. Ganito ang gagawin natin, makinig ka mabuti. Kukunin ko ang atensyon ng mga aswang hanggang sa lumabas na si Silab sa kuweba. Kapag lumabas na si Silab, ay pumasok ka kagad sa kuweba at iligtas mo si Elisa. Gaya na sinabi ko sa'yo kanina, tumakas na kayo habang nilalabanan ko si Silab at ang mga alagad niya. Pero, hindi ko po kayo kayang iwanang mag-isa. Kailangan ko po kayong tulungan sa pakikipaglaban. Mas kailangan ka ni Elisa, Goyong. Hindi natin alam kung may mga aswang na susunod sa inyo, kaya gawin mo ang lahat para protektahan siya. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Goyong. Alam kong kaya mong ipinapagawa ko sa iyo. Tumingin ng diretso si Goyong sa mga mata ko at saka siya mabilis na tumango. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at agad akong kumilos. Lumabas ako sa likod ng makapal na halaman. Nadala ang putol na itak. Dire-diretso akong naglakad palapit sa mga aswang na nasa labas ng kuweba. Lahat ng takot na nararamdaman ko ay isinantabi ko muna at ang inisip ko ay ang kaligtasan ni Elisa. Nang malapit na ako sa mga aswang, ay malakas akong sumigaw para makuha ang kanilang atensyon. Hoy! Mga diablong buwang! Nandito ako! Harapin niyo ako! Sabay-sabay na lumingon ng mga aswang sa akin. Nagliwanag sa dilim ang mga mata nila na sinundan ng malakas nilang pag-angil. Sumugod ang mga aswang sa akin at nagsimula ko silang labanan gamit ang aking putol na itak. Sa kabila ng nangyari sa aking itak, ay nagawa ko pa ring patayin ang ilang mga aswang. Bagaman nahihirapan ako dahil hindi ako sanay na gamitin ang itak sa ganoong paraan, ay hindi pa rin ako sumuko. Makalipas ang ilang minuto, ay marami ng bangkay ng mga aswang ang nasa paligid ko, hanggang sa dumating na ang hinihintay ko. Mula sa kuweba ay lumabas na si Silab at agad siyang humalakhak ng napakalakas nang makita niya ako. Hindi ka pa rin ba nadadala, Melchor? Talagang sumugod ka pa rito. Kahit putol na ang iyong sagdata, gusto mo ba talagang magpakamatay? Wala na akong pakialam. Kahit mamatay ako ngayong gabi, ang importante ay namatay ako na ipinaglalaban ko ang aming baryo. Kung ganun, ibibigay ko sa'yo ang hinahanap mo. Sa isang kisap mata, ay nasa harapan ko na kagad si Silab. Nang kakalmutin niya ako, ay mabilis akong yumuko at tinaga ko ang kanyang tagiliran. Bahagyang bumaon ang talim ng itak ko sa balat niya, pero hindi yun sapat para manghina siya. Sa gilid ng mga mata ko, ay nakita kong pumasok na si Goyong sa loob ng kuweba. Ipinagdasal ko na sana ay magtagumpay siya sa pagliligtas niya kay Elisa. Ginawa ko ang lahat para makuha ang atensyon ni Silab. Nakipagpalitan ako ng pag-atake sa kanya. Sa tuwing magpapakawala siya ng malalakas na pag-atake, ay pilit ko yung dinidepensahan. Ngunit sa kasamaang palad, ay nagawa akong kagatin ni Silab sa balikat. Malakas ko siyang itinulak at umatras ako palayo sa kanya. Manunugis, kung ako sa'yo ay susuko na ako. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil alam mong iisa lang ang kahihinatnan ng laban na ito. At yun ay ang kamatayan mo. Nang sandaling yun, ay nakita ko nang lumabas sa kuweba si Goyong kasama
si Elisa. Upang hindi sila mapansin ni Silab, ay sumugod ako kay Silab. Tumalon ako ng mataas para tagain siya. Pero malakas niya akong hinampas sa muka gamit ang kanyang kamao. Tumilapon ako pakaliwa at habang nasa area ko ay nabitiwan ko ang aking putol na itak. Mabilis na lumapit sa akin si Silab at habang nakahiga ako sa lupa ay sinunggaban niya ako at pumaibabaw siya sa akin. Itinaas niya ang kamay niya at kumislap sa dilim ang matutulis niyang kuko. Katapusan mo na, manunugis. Magiging isang alamat ka na lamang sa baryong pinuprotektahan mo. Idol! Kulang na lang ay lapitan ko si Goyong at pagsasampalin siya sa ginawa niyang pagsigaw. Napatingin si Silab, kina Goyong at Elisa. Pinatakas ni Goyong si Elisa habang si Goyong ay mabilis na tumakbo para kunin ang aking itak. Inutusan ni Silab ang natitira nitong mga alagad na atakihin si Goyong. Pinalibutan ng mga aswang si Goyong pero nanatili siyang nakatayo at matatag. Sige! Subukan niyong lumapit mga diablong buang! Hindi ako natatakot sa inyo! Sugod! Sabay-sabay na sumugod ng mga aswang kay Goyong. Nakita ko na may kumagat na aswang sa braso niya. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang malakas na pagsigaw ni Goyong. Umagos ang dugo niya mula sa kanyang braso papunta sa itak at hindi ako makapaniwala nang magliwanag bigla ang itak matapos yung baluti ng dugo ni Goyong. Isa yun liwanag na nakakasilaw. Malakas na napasigaw ang mga aswang habang nilalamon at tinutupok sila ng liwanag na yon. Maging si Goyong ay hindi makapaniwala sa nangyari, lalo na nang nagsimulang mag-apoy ang katawan ng mga aswang nang tamaan ang mga yon ng liwanag na inilabas ng itak. Nang nawala ang liwanag ay mas lalo kaming nagimbal dahil buo na muli ang itak. Idol! Idol, ang itak nyo! Buo na ulit! Itapon mo sa akin ang itak, Goyong! Bilisan mo! Walang pagdadalawang isip na itinapon ni Goyong ang itak sa akin. Itinaas ko ang isa kong kamay at tila may sariling isip ang itak dahil sakto yung lumapag sa aking kamay. Nang mahawakan ko yun, ay agad ko yung itinarak sa tiyan ni Silab. Nanlaki ang mga mata ni Silab at hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Gumulong ako pakaliwa at nang nakaalis na ako sa ibabaw ni Silab ay malakas ko siyang tinaga sa batok. Bumaon ang talim ng itak pero hindi pa tuluyang namatay si Silab. Tumayo siya at nang kakalmutin niya ako ay tinaga ko ang mga kuko niya. Naputol ang mga kuko ni Silab. Nahihintakutang tinignan ni Silab ang mga kamay niya. Hindi! Paano ito nangyari? Paano muling nabuo ang sandata mo? Katapusan mo na. Patay ka na ngayon, Silab. Para ito sa lahat ng pinatay mo! Sumugod ako kay Silab at muli ko siyang sinaksak sa dibdib. Paghugot ko ng itak ay umikot ako ng mabilis at pinadaan ko ang talim ng itak sa kanyang leeg. Pagharap ko kay Silab ay hawak niya ang malaking hiwa sa leeg niya at pinipigilan niya ang pagbulwak doon ng dugo. Umatras ng umatras si Silab hanggang sa nawalan siya ng balanse. Pahiga siyang natumba sa lupa. Nang lapitan ko si Silab ay hindi na siya gumagalaw. Nakanganga siya habang nakabukas ng malaki ang mga mata na parabang hindi siya makapaniwala sa kanyang naging kamatayan. Lumapit si Goyong sa akin at sinipa niya si Silab. Yan ang dapat sa'yo, hayop ka! Napakayabang mo! Tama na, Goyong. Patay na yan. Hindi na yan lalaban. Pero Idol, ang galing niyo po kanina.
Kaya idol na idol ko po kayo eh. Pero idol, paano po nabuo muli yung itak nyo? Tapos, nagliwanag pa yung kanina. Sinabi ko naman sa'yo, Goyong, na makapangyarihan ang itak na ito. At sigurado ko na nakita ko na kung kanino ko ipapamana ang aking itak. Po? Kanino, idol? Ngumiti lang ako kay Goyong. Tinapik ko siya sa balikat at saka ako naglakad palabas ng gubat. Sumunod lang si Goyong sa akin at pilit siyang naglalakad kahit sugatan siya hanggang sa nakauwi na kami sa bahay ni Lola Rosita. Doon ay nakita namin si Elisa na yakap ang kanyang lola. Abot langit ang pasasalamat ni na Lola Rosita at Elisa sa amin ni Goyong. Labis silang natuwa nang malaman nila na patay na si Silab. Halos maiyak sa sobrang tuwa si Lola Rosita. Dahil sa wakas ay malayo na ang baryo namin mula sa malupit na hari ng mga aswang. Maya-maya pa ay humarap ako kay Goyong. Kinuha ko ang isa niyang kamay at inilagay ko roon ang aking itak. May pagtataka namang tumingin si Goyong sa akin. Idol, anong ibig sabihin nito? Pumili ng itak ng bago niyang tagapangalaga. At ikaw yun, Goyong. Nakita mo ba ang nangyari kanina? Nang balutin ng dugo mong itak ay muli ang nabuo. Isa yung senyales na ikaw ang nararapat na susunod na magmamayari niyan. Kaya simula sa gabing ito, ikaw na ang bagong tagapagtanggol ng ating baryo. Maluwa-luwa akong niyakap ni Goyong. Tinapik ko naman ang likod niya at alam ko na punong-puno ng kasiyahan ng puso ni Goyong ng sandaling yon. Dahil ganun din ang aking naramdaman nung ipinamana sa akin ng lolo ko ang makapangyarihang itak. Pinili kong manatili sa baryo namin pagkatapos ng lahat upang sanayin si Goyong sa paggamit ng itak na minsan ay naging sandata ko laban sa kadiliman. Habang ginagabayan ko siya, ay ramdam kong unti-unti siyang lumalakas at nagiging mahusay. Kapag tinitignan ko si Goyong, ay nakikita ko na sa hinaharap ay magiging ligtas ang aming baryo dahil may bagong manunugis na andan lumaban para sa kapakanan ng lahat. Hindi ako natatakot kung isang araw ay bigla akong mawala dahil nasa mabuting kamay ang aming baryo. Doon ko rin napagtanto na ang masasakit na pangyayari na dumating sa buhay ko ay hindi para sirain ako, kundi para hubugin at ihanda ako sa mas mabigat na laban na kailangan kong harapin.